Ang plays ng Golden State ang pinaka-entertaining na offense na panoorin sa NBA ngayon. At sa kanilang pinapakita, marami silang ginulat na prangkisa this season. Dahil sa 12 man nilang lineup at rotation, lahat ng parte ng bench ay nabibigyan ng equal na pagkakataon. Biruin nyo sa lahat ng players sa kanilang sistema, wala ni isang umaabot ng more than 30 minutes sa court sa bilis ng rotation nila. At nakakamanghang nagagawa nila ito while maintaining ang brand ng basketball kung saan sila kilala. Mapa starting 5 o second unit man kasi halos hindi ramdam ang pagbabago sa kanilang opensa. At ang kanilang motion offense na maraming pinahirapang depensa ay mas nag-improve at nagkaroon ng mas maraming version pa. Kaya sa video ito, samahan nyo ako i-breakdown ng pinakamalinis na offense ngayon sa liga. Tara't pag-usapan natin ang Golden State Warriors. Payton gets inside and the foul. Bago natin pag-usapan ang mga bago, dun muna tayo sa player na karapat dapat ng tayuan ng rebulto. Dahil paano ang 36-year-old na si Curry ay ganito pa rin ang naitatalang mga numero. Sa 5 games kung saan siya naglaro, 21.2 points, 7 assists at 5.2 rebounds per game ang kanyang itinabok. At kung paano siya nagsimula noon, ganoon pa rin siya ka-entertaining panoorin ngayon. At bukod rito, ang gravity niyang nahihila sa depensa, ang susi sa tagumpay ng motion offense ng kanilang sistema. At kasama si Buddy Hield, napakalaking space ang binibigay nila sa loob ng shaded area. Tingnan nyo na nga lang sa play na ito. Mukhang simpleng handoff at roll to the basket lang ang ginawa ni Payton. Pero naging posible lang yan dahil kailangan dikitan ng depensa si Curry sa wing at si Buddy Hield naman sa top of the key. Yan ang sinasabi kong space na nagagawa ng reputasyon ni Curry at ni Buddy. Dahil kung hindi naman respetuhin ng depensa ang shooting nila, ganito ang mangyayari sa kanila. Parehong play, galing sa pick si Hield pero ang kaibahan lang, hindi nag-step up si Tatum para i-contest ang shooting pocket niya. At ang resulta, automatic na puntos mula sa 3-point area. At ang isa pang kapansin-pansin dito ay ang bilis ng kanyang pagkasa. Yung tipong kakatanggap lang niya ng bola, kulang-kulang kalahating segundo lang ang tinagal nito sa kamay niya. Kaya tingnan nyo rito, akala ni Ingram kuha niya si Hield sa depensa. Pero pagtanggap ni Hield ng pasa, 0.5 seconds lang ang kailangan niya para ma-release ang bola. Kaya naman sa laking threat nila sa 3-point area, paulit-ulit ginagatasan ng Warriors ang simpleng screen and roll sa opensa. And again, posible lang ito dahil nahatak ni Hield at Curry ang kanilang mga tao palabas ng pintura. At kapag binaligtad naman ang rolls, epektibo pa rin iyon para sa kanila. Kapag si Buddy ang nag-set ng pick at nag-slide sa 3-point area, hindi kayang mag-help ng defender ng may hawak ng bola. Kaya ang ending, napakalaking space ang naiwan para kay Kuminga. At one-on-one na walang help, madali na lang ito para sa kanya. At sa kabuuan, pinasimple ng Warriors ang buhay nila sa pag-execute ng 5-out set sa kanilang opensa. Lalo na para sa isang ISO player tulad ni Kuminga, walk in the park na lang para sa kanya ang drive to the basket na ganito kung wala din namang kayang humelp sa kanyang depensa. At isa pang madalas nilang itakbo ay ang kanilang 5-out set delay offense, kung saan nasa tuktok ang big man at ang first option ay handoff sa kanilang shooter o wingman. At kahit ganito lang kasimple ang play, napaka-epektibo nito para sa Golden State. Kaya back to the basics man ang plays nila, ang execution naman nila ay halos perpekto. At bukod rito, isa pang bendayan ng 12-man rotation nila, mas nagkakaroon sila ng energy at intensity para maghigpit sa kanilang depensa. At long term, maganda rin ito para i-preserve ang legs ng starters ng kanilang sistema. Pero mas ma-appreciate natin ang epekto nito pag ang season ay mas humaba pa. Lalo para kay Curry na aminin man natin o hindi ay tumatanda na. Napaka-precious ng bawat minutong siya ay nagpapahinga. At itong mabilis na pagbalasa ng tao ni Steve Kerr ang pwedeng maging advantage ng team come playoffs kumpara sa ibang prangkisa. Dahil sa lalim ng bench nila at sa napakatalinong load management na kanilang ginagawa, meron pa kayang makasabay sa kanila sa dulong parte ng season?